Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na Letters from Iwo Jima. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang maliit na isla ng Iwo Jima sa Ogasawara Archipelago ng Japan noong 2005. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang isang grupo ng Japanese archaeologist sa mga sirang lagusan na naiwan matapos ang digmaan. Di nagtagal ay isang lalaki ang nakahukay ng mahalagang bagay sa lupa kaya't nagsimula ang iba na hukayin ito. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga karekap noong taong 1944 sa kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si Private First Class Saigo na isang panadero na naging sundalo at si Private First Class Kashiwara ay naguhukay ng mga trench sa dalampasigan kasama ang kanilang unit habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pinagdaanan. Nang magsalita si Saigo nang hindi makabayang pahayag ay napansin sila ni Captain Tanada at naghanda itong parusahan sila. Samantala ay dumating si Lieutenant General Tadamichi Koribayashi, isang opisyal ng Japan na dating nag-aral sa Amerika upang mamuno sa buong pwersa. Pagkatapos makipagkita sa welcome party ay naglakad siya patungo sa dalampasigan malapit sa Mount Suribachi. Nakita niya sina Saigo at Kashiwara na pinapalo ni Captain Tanada kaya sinabihan niyang dapat hindi dahas ang gamitin sa pagdidisiplina kundi ang pagkakait ng rasyon lamang. Inutusan niya ang unit na itigil muna ang gawain at magpahinga ng maayos. Sa paglubog ng araw karekap ay pinagsaluhan ng mga pagod na sundalo ang kanin at sopas na may damo habang pinag-uusapan ang bago nilang general. Kinagabihan ay inabisuhan si Koribayashi ni Lieutenant Ito na kakaunti na lamang ang kanilang air support matapos magpadala ng 66 na eroplano sa labanan sa Saipan. Nang makita niya ang defense plan ay hindi siya natuwa kaya't inutusan niyang ilipat ang mga artillery sa mas mataas na posisyon upang mapatatag ang Suribachi. Kasabay nito ay nakipag-ugnayan ang kanyang unit sa army ni Colonel Adachi para sa nalalapit na labanan. Kinabukasan karekap ay sumulat si Saigo ng liham para sa kanyang asawa ngunit kinailangan itong ayusin ng officer in charge upang makapasa sa inspeksyon. Sa target practice ay pinagalitan siya ni Captain Tanada dahil sa hindi magandang pagbaril at pinatawan ng parusang linisin ang lahat ng bota ng kanilang company. Habang nagsasanay sa pagmamarcha ay nagulat si Koribayashi na ang mga lumang tangke ay hindi pa rin naaayos dahil sa kakulangan ng piyesa. Nakakita siya ng batang nagdodrawing sa semento na nagpabalik ng alaala noong siya ay sumusulat ng liham para sa kanyang pamilya habang nasa Amerika pa siya. Sa sumunod na eksena karekap, habang nag-i-inspeksyon siya sa dalampasigan, ay natuwa siya nang makita ang kaibigang si Lieutenant Colonel Baron Takichi Nishi na isang Olympic gold medalist kasama ang kanyang kabayo. Pagsapit ng hapunan ay pinag-usapan nila ang kalagayan ng digmaan. Ibinunyag ni Nishi na natalo na ang Japan sa Mariana Island matapos masira ang mga barko at eroplano ni Admiral Ozawa na siyang huling sandata ng combined fleet ng imperyo. Paglubog ng araw ay natuwa sina Saigo at ang iba pang mga sundalo habang pinapanood sina Koribayashi at Lieutenant Fujita na nagpapakitang gilas kung paano umatake ang mga Amerikanong sundalo kumpara sa mga Hapon. Kinabukasan karekap, matapos pag-isipan ng mabuti ang plano, ay inutusan ni Koribayashi ang kanyang unit na itigil ang paghuhukay ng mga trench sa dalampasigan at ituon ang lahat ng tao sa paggawa ng mga tunnel-like caves bilang bagong estratehiya ng depensa. Tumutol ang ibang opisyal dahil gusto nilang harapin ang kalaban ng harapan, ngunit ipinaliwanag ni Koribayashi na hindi na makakapagpadala ng dagdag na tropa ang Japan kaya't kailangan nilang lumaban ng mag-isa. Lumipas ang ilang araw at maraming sundalo ang namatay dahil sa kakulangan ng pagkain at maruming kalagayan. Dumating ang ilang bagong recruit para punan ang 312th Regiment kabilang si Superior Private Shimizu, isang dating military police mula sa Tokyo. Nakilala niya si Private Nozaki at si Saigo na hindi nagaanong interesado matapos mawalan ng kaibigan na si Kashiwara. Habang nag-uusap sila ay pinagdududahan ni Saigo at Nozaki si Shimizu na baka siya ay isang espiya ng militar na naghahanap ng mga hindi tapat na sundalo. Ipinahayag ni Saigo sa pananghalian ang kanyang galit sa military police dahil madalas nilang halughugin ang kanilang bahay para sa tinapay hanggang sa maubos ang kanilang supply. Naalala rin niya ang araw na natanggap niya ang liham ng pagkatalaga sa digmaan, bagay na labis na dinamdam ng kanyang asawa na nakiusap pa sa recruitment team na huwag na siyang isama ngunit tinanggihan ito. Sinusubukang pakalmahin ni Saigo ang kanyang asawa at pinapangakong babalik siya ng ligtas upang makita ang kanilang magiging anak. Lumipas pa ang ilang araw karekap at mas lalo pang lumawak ang mga tunnel. Inalis ni Koribayashi si Admiral Oshugi sa kanyang tungkulin at inutusan itong bumalik sa headquarters upang humingi ng suporta para sa Iwo Jima.
Kahit wala siyang pakialam, ay sumunod si Oshugi kahit nagbigay siya ng babala kay General Hayashi na umiwas kay Kurebayashi at kunin ang pamumuno sa buong unit. Narinig din Nishi ang kanilang pag-uusap at agad itong iniulat kay Kurebayashi, ngunit hindi ito pinansin ng general. Pagdating ni Admiral Ichimaro, ay bigla namang sumalakay ang mga eroplano ng American Air Force at binomba ang kanilang lugar nang walang habas na putok at bomba. Maraming sundalong Hapon ang nasawi, kabilang na ang kabayo ni Nishi na si Jupiter sa hindi inaasahang pag-atake. Nagpatuloy ang pambobomba sa mga sumunod na araw, kaya't napilitang magkubli ang mga sundalo sa loob ng mga lagusan. Habang sumusulat muli ng liham para sa kanyang pamilya, ay ipinaalam kay Kurebayashi na ang mga barkong pandigma ng US ay patungong Iwo Jima na pagkatapos ng kanilang pananakop sa Saipan. Matapos ang mga paghahanda, ay tinipo ni Kurebayashi ang kanyang mga sundalo at nagbigay ng isang makabayang talumpati upang hikayatin silang lumaban at mamatay para sa kanilang bayan. Habang ang ilang sundalo ay nagdarasal sa dambana, ay sabay namang tinapos ni Nishi at Kurebayashi ang kanilang mga liham para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang sa dumating karekap ang sandaling kinatatakutan nila dahil daang-daang US Marines ang dumating sa dalampasigan ng Iwo Jima. Naghintay naman ng utos ang mga opisyal ng imperyo. Paglapit ng mga sundalo sa pillbox ay binaril sila ng mga Hapones at nagsimula na ang matinding labanan na nauwi sa libu-libong pagkamatay. Kalaunan ay nalaman ni Kurebayashi mula sa kanyang mga opisyal na nanatiling buo pa ang puwersa ng Mount Suribachi sa kabila ng nasirang depensa. Ngunit patuloy ang pagsulong ng mga kalaban gamit ang dalawang panig ng pag-atake. Naitaboy nila ang depensa sa dalampasigan at sinugod ang Suribachi. Samantala ay inutusan ni Captain Tanada si Saigo na mag-ulat kay Colonel Adachi upang humingi ng karagdagang lakas. Ngunit sa kanyang pagdating ay nasaksihan ni Saigo sa radyo ang utos ni Kurebayashi na umatras na sinuway ni Adachi. Sa halip ay binigyan siya nito ng liham para sa unit na magpakamatay ng marangal. Sumunod si Captain Tanada at ilan pang mga sundalo sa utos at nagpakamatay. Ngunit, pinilit ni Saigo si Private Shimizu na huwag sumama at sa halip ay tumakas patungo sa mga tunnel sa Motoyama ayon sa utos ni Kurebayashi. Habang tinatahak nila ang mga lagusan, ay nakasalubong nila ang ilang mga sundalo at nasaksihan ang pagpatay sa isang sundalong Amerikano. Umalis sila sa tunnel at gumapang sa damuhan habang pinaputukan sila ng mga US Marines sa isang ambush. Ilang sandali pa ay nagpakita sila kay Lieutenant Ito, ngunit imbis na papuri ang kanilang matanggap ay pinagalitan sila dahil hindi sila namatay kasama ng unit. Babarili na sana sila, ngunit dumating si Kurebayashi upang linawin na utos niya ang pag-atras. Nanlumo siya nang makita ang Suribachi na sinakop na ng kalaban at natakot na baka ilipat ng mga Amerikano ang buong puwersa sa gilid ng bundok. Inutusan siya ni Ito na ipagpatuloy ang labanan hanggang kamatayan sa kabila ng pagtutol ng lieutenant. Maya-maya ay inutusan sina Saigo at Shimizu na sumama sa unit ni General Hayashi upang muling bawiin ang Suribachi. Ayon sa utos ni Ito ay isang hayagang pagsuway sa utos ni Kurebayashi. Hindi nila natagpuan ang general, ngunit itinuloy nila ang pag-atake at nabiktima ng ambush na kumitil sa marami nilang kasamahan.
Pagkatapos ay bumalik si Ito sa mga lagusan upang pagalitan ang mga natitirang sundalo. Ngunit hinarap siya ni Nishi at sinabing sinuway na ni Kurebayashi ang utos ni Hayashi. Sawang-sawa na si Ito sa pagiging tagapagtanggol ng likod, kaya nagpa siya ito na sumugod sa harapan. Bago umalis, ay sinabi niya sa kanyang mga tauhan na iwan na siya dahil plano niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang tangke ng kalaban gamit ang mga bomba. Samantala, ay nalungkot si Kurebayashi matapos malaman ang pagkamatay ng buong unit ni Hayashi at nakatanggap ng liham mula sa headquarters na nagsasabing wala nang ipapadalang dagdag na tropa at umaasa na lamang na ang mga sundalo ay mamamatay para sa Iwo Jima. Kinabukasan karekap, sa isang barilan ay nakakita si Nishi ng isang sugatang sundalong Amerikano na pinangalan ng Sam. Inutusan niya ang kanyang mga tao na ipasok ito sa kuweba. Naantig sa kanyang kalagayan ay pinasuri niya ang sugat nito at naniniwalang kaya nilang maging mas mabuting tao kaysa kanilang mga kaaway. Maya-maya ay kinausap niya si Sam at nagsalita sa wikang Ingles, bunga ng kanyang paninirahan sa Los Angeles habang nagsasanay at lumahok sa 1932 Olympics. Ipinakita ni Nishi ang litrato nila ng kanyang kabayo, dahilan para pagkatiwalaan siya ni Sam, ang sundalong Amerikano mula sa Oklahoma. Nagkamayan sila at unti-unting nagkakilala. Samantala, kinuha ni Shimizu ng loob si Saigo at isinalaysay kung bakit siya na-draft. Naalala niya ang isang gabi kung saan siya at ang kanyang opisyal ay bumisita sa bahay ng isang sibilyan upang sitahin ito dahil sa hindi pagwagayway ng watawat ng imperyo. Nainis ang opisyal sa aso ng may-ari at inutusan si Shimizu na patayin ito. Ngunit, dinala niya ito sa likod bahay at pinaputok lamang ang kanyang baril sa ere, nagpanggap na ginawa ang utos. Sa kasamaang palad, ay tumahol ang aso at nadiskubre ng opisyal ang kanyang pagsuway. Binugbog siya at sinibak sa serbisyo kahit 5 araw pa lang siya bilang isang military police. Samantala, ay naalala ni Kurebayashi ang regalong 1911 Colt 45 pistol na ibinigay sa kanya sa isang party sa isang country club sa Amerika noong 1920s bilang pagdiriwang ng alyansa ng Amerika at Hapon. Makalipas ang ilang araw karekap, ay namatay si Sam at nalungkot na binasa ni Nishi ang sulat ng ina ni Sam na kasama sa kanyang gamit. Isang mensahe na nagbibigay inspirasyon sa mga sundalo. Ngunit, biglang sumalakay muli ang mga eroplano ng kalaban at natamaan ng shrapnel si Nishi dahilan upang mabulag siya. Sa paniniwalang wala na siyang silbi, ay inutusan niya ang kanyang unit na lumikas at ipinasa ang pamumuno kay Lieutenant Okubo. Matapos magpaalam, ay nagpakamatay si Nishi sa loob ng kuweba. Samantala, ay naluha si Shimizu habang ipinagtapat kay Saigo ang pagsisisi niya. Akala niya noon ay mga halimaw ang mga Amerikano. Plano na nila ngayong tumakas para makaiwas sa gyera at sumuko. Ngunit, nahalata ito ni Okubo at binaril sa likod ng isa pang deserter habang tumatakas si Shimizu. Nahuli siya ng mga sundalong Amerikano at binigyan ng tubig. Habang nakakulong, ay nakilala niya ang isa pang bihag mula sa 314th Infantry at nag-usap sila tungkol sa magiging buhay nila matapos ang digmaan. Subalit, isang malupit na sundalong Amerikano ang binaril sila pareho dahil natatakot itong baka gumanti sila. Kalaunan ay natagpuan ng unit ni Okubo ang bangkay ni Shimizu, bagay na labis na ikinagulat ni Saigo. Pagsapit ng umaga karekap ay narating ng mga natitirang sundalo ang kuweba kung saan naroroon si Kurebayashi. Ngunit sinalubong sila ng ambush ng mga US Marines at napatay si Okubo. Nagpakita sila kay Kurebayashi na agad na nakilala si Saigo bilang isa sa mga sundalo ni Ito. Nagpasalamat siya sa kanya sa 2 beses nitong pagligtas sa kanya, ngunit sinabi niyang lahat ay nangyayari ng 3 beses. Habang sumusulat ng liham para sa kanyang asawa na si Hanako, ay inutusan si Saigo na mangulikta ng bulate bilang pagkain. Habang ginagawa niya ito, ay naging magkaibigan sila ni Kurebayashi, lalo na't nakinig sila sa isang awit sa radyo na inialay sa mga sundalong nasa Iwo Jima, isang bagay na nagbibigay pag-asa para sa kanila. Habang isinasagawa ang isang huling kontra-atake, ay inutusan ni Kurebayashi si Saigo na maiwan at sunugin ang lahat ng dokumento, kabilang ang kanyang military chest. Ito ang 3 beses na nailigtas niya si Saigo karekap. Binaril ng mga Amerikano ang mga sundalo habang sumalakay sila sa gabi at karamihan sa kanila ay napatay at kabilang si Kurebayashi na malubhang nasugatan.
natagpuan siya ni Lieutenant Fujita at inihatid palayo mula sa kalaban. Samantala, si Lieutenant Ito na wala ng direksyon matapos talikuran ang kanyang misyon ay nadakip ng mga Amerikano. Kinabukasan ay hiniling ni Kurebayashi kay Fujita na pugutan siya ng ulo bilang awa, ngunit bago ito maisa katuparan ay nabaril si Fujita ng isang US sniper. Dumating naman si Saigo bitbit ang pala matapos ibaon ng isang sako ng mga liham mula sa mga sundalo. Nakita niya si Kurebayashi at nakiusap itong ibaon siya sa lugar na hindi agad mahahanap. Sa kanyang huling sandali ay naalala ni Kurebayashi ang kanyang biyahe sa disyerto ng Amerika habang sinasabi sa kanyang anak na pauwi na siya. Tinanong niya si Saigo kung nasa lupa pa ba sila ng Hapon at nang sumagot ito ng oo ay nagpakamatay si Kurebayashi gamit ang kanyang baril. Bago pa siya maibaon, ay dumating ang mga US Marines at sinuri ang bangkay ni Fujita. Natagpuan nila si Saigo na naghisterikal nang makitang kinuha ng isang sundalo ang Colt 45 na baril ni Kurebayashi bilang souvenir. Binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay, ngunit nagising siya sa daungan kasama ang iba pang mga sugatang sundalo na tinutulungan ng mga Amerikano. Sa paglubog ng araw karekap ay napangiti si Saigo at nagpapasalamat na buhay pa rin siya. Sa kasalukuyan karekap ay natapos na ng research team ang paghuhukay at natagpuan nila ang sako ng mga liham na inilibing noon ni Saigo. Habang binubuksan ito ay tila umalingaw-ngaw ang tinig ng mga sundalong namatay dala ng mga liham na iyon. Ang mga sulat na ito ay pinag-aralan ng mga historiador at inilagay sa mga Japanese archives. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!